Hello vlog, welcome to my guys. Magandang araw mga kalusaw. Share ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung oil extractor or pagbubutas ng lifetime Calandis oil na naka-slanted. Share ko lang to sa inyo mga kalusaw. So hindi ko naman to sinasabi na ito yung pinakatama. Ibibigay ko lang yung diskarte kung paano ko siya ginagawa. Bali ganito mga kalusaw. Ang una nating ginagawa ay naka-slant ay naka-diretso siya. So ganito, diretso to, yan, diretso yan. O yan, nakaganyan, diretso siya, straight, di ba? Kita niya ba? Ngayon, ang gagawin kong next step, kasi lahat yan naka-straight na, binutasan ko na yan, hindi ko na lang binidyohan para mabilis, para direct to the point tayo. Ayan, bali ganito ang ginagawa ko mga kalusaw. Pagtapos na itong butas na straight, i-slant ko na siya pababa, dahan-dahan, tulad nito. Iwas kasi putol to mga kalusaw. Pero dahan-dahan pa rin natin ang pagbaba para talagang hindi tayo maputulan. Kasi baka pag binigla natin, may tendency talaga mapuputol pa rin siya. Pero pag ganito, nasa 90% hindi tayo mapuputulan. Kahit sobrang slanted yung gawin natin. Sinishare ko lang yung mga kalusaw yung starting ginagawa ko pero hindi ko sinasabing ito yung pinaka 99% na tama. So ayan mga kalusaw, slanted na siya. Ayan mga kalusaw, naka-slant na siya. Papakita ko sa video kung gaano ka-effective to. Kung paano niya nabubulabog talaga yung langis ng Calandis oil natin. So ayan lang mga kalusaw. Una straight, bago nyo i-slant para maging oil extractor. Maraming salamat mga kalusaw. Dito naman sa part na to mga kalusaw is magtatabas tayo ng ating gagawing chamber, no? Yung tubo natin ay D4, so doble ikat lang mga kalusaw sa paggamit ng ating grinder kasi delikado naman kasi to. So yun nga, bali wag ka lang mag-escape ng video natin mga kalusaw para ano mo lahat ng detalye. I-share ko dito lahat ng technique na ginagawa ko. Instead na hindi naman to perfect, pero makakatulong to sa mga baguhan na gusto gumawa ng lifetime Calandis oil. Dito naman sa part na to mga kalusaw ay tinamperan na natin ang gagawin natin flooring ng ating langis. Binigyan ko muna siya ng daanan ng ating bubutasan para hindi tayo mawala sa sentro. Siyempre, laging uunahin mo pag magbubutas ka ay maliit na talim lang. Kasi pag malaking talim na agad ang ginawa mo, mabubutas mo yun pero may hirapan ka. Sobrang hirap butasin nun. Kaya dapat laging maliit na talim muna ang uunahin mo. Tapos ang susunod mo dyan, yung malaki na. Malaking talim na ang gagamitin mo. Bali gumamit na ako dito ng number 12 na talim. Sa mga kalusaw, titry natin yung porkit yung nozzle natin is sabi natin 1, dapat ang butas ng flooring ng ating langis is 1 din para pumasok yung 1 na
nozzle. Dito, ang gagawin natin, bubutas lang tayo ng 12. Iyan lang ang pinakadaanan ng hangin natin gagawin mga kalusaw. At ito na nga mga kalusaw ang ating oil distractor na ginawa. So yun nga, slanted yung pinakaunang layer, tapos medyo pataas yung pangalawang layer. So ganito lang mga kalusaw, ganyan lang kaliit yung ating butas na ginawa. Hindi natin kailangan ipasok yung yung pinaka nozzle natin. So, hindi ko to sinasabi na ito yung tama. Nag-i-experiment tayo para sa mga hirap magbutas. Pwede yung butasin na lang ng normal na kung ano yung meron kayong malaking talim dyan para daanan ng hangin. Tapos i-welding nyo na lang yung yung nozzle na gusto yung i-welding. May i-thread to mga kalusaw para ditanggal din yung pinaka katawan ng ating nozzle. So yan, ginawa natin to para sa inyo, para sa mga nahihirapan magbutas ng malalaking butas para maipasok yung nozzle. Ay itong video na to ay para sa iyo. So hindi ka naligaw para mapanood mo to, kundi para sa iyo itong video na to, para malaman mo na yung gantong technique pala is pwede. Butasan mo lang yung hanginan ng yung flooring, kahit 8 or 10 or 12 ang laki ng butas, tapos i-welding mo yung nozzle na ang laki ay 1 or media, at hindi pumasok yan dyan sa loob ng butas na ginawa mo para sa daanan ng hangin, ay pwede mga kalusaw. Yung mga bagay na imposible na kala mo hindi pwede, gagawin natin pwede mga kalusaw. So ito na nga, na i-welding na natin mga kalusaw. Natapos na natin weldingin ang ating oil distractor. Tapos ito na yung pinaka natin mga kalusaw, pinaka nozzle. Pinapadali ko para sa inyo yung paggawa ng lifetime Calandias oil mga kalusaw, para magaya nyo mga kalusaw. Huwag kang mag-escape ng video na to para masundan mo step by step yung mga bagay na alam mong hindi pwede, pwede pala gagawin natin para sa inyo mga kalusaw. Tapos paki-share na rin yung video na to para yung mga iba nating kababayan is matutunan din yung technique na to. Pero hindi ko sinasabi na ito lagi yung tama. Gusto ko lang magkaroon ng way para mapadali ang paggawa ng kalan nyo. Kaya nag-e-eksperimento tayo. So eto na, ang next step natin dito mga kalusaw, i-welding natin ang ating chamber na may taas na 12 yung taas niyan mga kalusaw, kasi meron pa yan pinakabubong para harang sa anti-apaw kung ba tawagin nila. So nagtabas muna tayo ng 7 inches, tapos may kadugtong yan ng 4 inches pa. Tama, ganun, 4 inches pa. Ayan, ipapatong ko yan. Ayan yung kadugtong niya. Bali 12 lahat ang kabuuan niyan. So ayan mga kalusaw. Basta wag ka lang mag-escape mga kalusaw. Tuloy mo lang yung video para step by step ng tutorial na ginagawa ko is masundan ninyo. Hindi kayo mahirapan. Para sa inyo talaga yung video na ginagawa ko mga kalusaw. Isip ako ng isip ng paano makakapag-demo ng makapabilis yung paggawa ng lifetime Calandias oil nyo. So ito na nga, na-welding na na-spot na natin at natabas na rin. Ang sunod natin dyan is ipa-full weld na natin siya paikot mga kalusaw. Ayan yung butas natin mga kalusaw, oh. Maliit lang yung butas natin mga kalusaw. So paikot natin, weldingin muna yan. May konti siyang gap kasi kinapos yung flat plate natin. So madali lang naman yan. Basta sa pag-i-spot mga kalusaw is huwag niyong mamadaliin ang inyong trabaho para iwas leak, para ma-perfect niyo yung pag-welding. Parang pagdudugtong-dugtongin nyo lang naman yan dahan-dahan. Dito naman sa part na to mga kalusaw is tinabas na natin yung pinakatakip ng ating lifetime Calandias oil na ating gagawin. So ikakat natin yan by size. So yan,
Pwede naman yan gawin na walang ganyan, straight lang, or may ganyan, tapos kahit hindi nyo napatulin siya, kumbaga yung 12, susukatan nyo na lang ng 20 mm, tapos lalagyan nyo ng ganyan sa pinaka tuktok para pinaka magiging payong niya. Kayo nasa discard nyo na kung ano yung gusto nyo eh. Kung uunahin nyo muna yung paggawa ng oil distractor hanggang sa pag-aralan nyo ng pag-aralan, nakadepende yan. So ingat ulit tayo mga kalusaw sa paggamit ng grinder So yun lang mga kalusaw, huwag ka lang mag-escape mga kalusaw, para step by step ay makuha mo yung ating ginagawang tutorial, para pag ikaw na ang gagawa, may idea ka na or may maidagdag ka na sa iyong kakayahan technique, lalong lalo na sa mga baguhan. Para sa inyo talaga yung video na ito, hindi ka lang naligaw dito, kumbaga sinadya na mapanood mo to para matutunan mo. Pero hindi ko sinasabing ito yung teknika, babawasan lang natin yung sa mga bagay na nahihirapan ka. Kaya ginawa ko tong tutorial na to mga kalusaw. Inuulit ko mga kalusaw, share nyo na lang din tong video na to para yung iba nating mga kababayan na gustong gumawa ng Calandius oil na nahihirapan din ay matutunan din nila yung mga technique na ginagawa natin. Pinapabilis lang natin yung mga diskarte mga kalusaw na gagawin natin. Tapos konting ingat lang palagi mga kalusaw. Magsuot tayo lagi ng air gear, tapos gloves. So eto na nga mga kalusaw, na gawa na natin yung pinakabubong. Tapos try na natin yung ating ginawang oil distractor. Andito na tayo sa ating oil distractor na mga kalusaw. So niligtest muna natin siya bago natin testingin, bago natin ipapakita sa inyo yung ating oil distractor na ginawa, kung effective ba talaga yung ganong technique, yung straight muna ang pagbutas bago mo idahan-dahan ibababa para maging oil distractor. So eto na, binuhusan na natin ng tubig, tapos sisindihan na natin to gamit yung blower natin mga kalusaw. Huwag ka lang mag-escape mga kalusaw para makita mo lahat so ito na, sinisindihan na natin. Focus lang kayo mga kalusaw. Ayan, kita nyo ba yung yung result na ating ginawang oil distractor na tinatawag. Ayan siya, apat sa baba. Lagyan natin kaya ito ng langis yan para mas makita natin yung kung gaano siya ka-effective. At yan mga kalusaw, so let's try ulit natin buksan ng ating blower. At eto na nga mga kalusaw, kitang kita nyo kung gaano ka-effective yung ginawa natin butas, diba? Straight bago natin islant pababa ang ating talim. Ayan mga kalusaw, kitang kita nyo kung gaano siya kalakas kung gaano siya nabubulabog yung langis ng ating butas na ginawa, palabas yung hangin. Tapos kahit maliit yung butas natin na ginawa na daanan ng hangin, hindi natin ipinasok ang ating nozzle, ay napakalakas pa rin ng bigay at dating ng ating hangin sa loob ng ating chamber. Ayan mga kalusaw, yung mga imposible na sa tingin mo hindi pwede, dito ay tatry natin.
Alright, nakalusaw, silip. Ayun, diretso. So mga kalusaw, para makita nyo yung alignment ng ginagawa yung gantong mga project, kailangan yung palagi itong sinisilip para makita nyo ba kung may problema, may baloktot or may tabingi, para madali nating mahilot, kasi kaya pa mahilot yan dahil nga nakispat pa lang naman yan. Lagi nyo isasama yung ganong pag-uugali mga kalusaw sa pag gumagawa kayo ng trabaho, yung sisilipin nyo yung isang project nyo kung may mali ba or tama ba yung ginagawa nyo, para doon pa lang mismo is magawa nyo na ng paraan. Tapos ang tamang pagsusukat ng mga ganito mga kalusaw, eskwalado, is kanto sa kanto, hindi yung ano lang, yung nakasanayan natin na susukatin mo yung kabilang dulo tas kabilang dulo. Mali po yun. Pagkuha lang po yun kung pantay yung pinutol mo na sukat. Pero ang pagkuha ng eskwalado mga kalusaw is paganto. So yan, tip ko lang din po yan, idagdag nyo rin po yan sa ano nyo, kaalaman. Sinare ko lang po yan, pero yan po talaga mapalaki mapaliit, kahit napakalaki pa yan, basta ganun ang pagkuha, magiging 0-0 po yung trabaho nyo. Pag may konting diferensya, pokpok lang po ng paside ng ganun. Pwede rin martilyo. Ako kasi ganun ginagawa ko para medyo malakas yung pwersa at hindi masira yung pagka-welding natin. Ayan, alalay. Pero malakas ang pwersa niya, pero alalay. Sa ganung way, hindi mababasag yung ano, basta-basta yung pinag-ispatan mo. Kasi pwede rin kasi mawala yan kapag martilyo ang ginamit mo. Pwede siyang lumihis, tapos imbis na straight na yung pagkasilip natin, mawala na naman sa alignment. Alright, dito naman mga kalusaw ay nilagyan na natin ng pang ating gagawing katawan ng ating lifetime calandius oil. So na-spot ko na yung dalawa, medyo in-advance ko na para medyo mabilis yung ating tutorial. So spot lang, pero bago mo i-spot mga kalusaw, i-make sure mo na naka-alignment na rin siya, naka-level na rin siya, naka-eskwala na rin siya, para kung may kumilos man ng konti, kayang-kaya mo habulin sa pamamagitan ng paghilot. Kumbaga, i-align mo na lang siya, konting-konti na lang, so hindi ka na mahihirapan. Kasi kapag hindi mo siya in alignment sa unang spot mo pa lang, is magkakaroon ka ng problema, malaking problema talaga. Kumbaga, babaklasin mo ulit siya pag hindi kinaya ng hilot. Pero kung mga 2.5 lang, 2 mm lang yung nawala, basic lang yan mga kalusaw, kayang-kaya yan hilutin. Kahit kamay mo pwede, pero pokpok din yung kalimitan ng ginagawa yan. Mahinang pokpok lang para ma-alignment natin na mabuti. So tandaan nyo mga kalusaw, starting pa lang ay iskwalahin nyo na, para kumilos man siya sa pag-ispat nyo, ay konting-konting diferensya na lang ang hihilutin nyo mga kalusaw. At pag veterano ka na mga kalusaw, may mga teknik ka nang ginagawa na in-apply mo sa sarili mo, or dahil sa palagi ka nang nagwe-welding, ay marami ka ng bagay na natutunan, na yun nga yung sinasabi ko, kala mo hindi pwede, ay pwede pala. So yan, teknik yan. Kumbaga, matagal ko na yung ginagawa, inaral ko na. So mas napapabilis yung gawa natin. Pero kung hindi ka pasanay, is kailangan mo talaga mag-eskwala ng mag-eskwala mga kalusaw, hanggang sa ma-perfect mo yung gawa mo. May encounter mo yan sa sarili mo mga kalusaw kapag medyo sanay ka na sa pag-welding. Kahit hindi mo na muna eskwalahin, kasi may sarili kang technique na ginagawa, may version ka, ayun, madadagdag mo yun sa skill mo. Dito naman mga kalusaw ay nagtabas tayo ng gantong style para sa gagawin nating upuan ng kaldero. Kasi mga kalusaw, ganito yung style niya, no? Ayan, ganyan. So ayun yung pinakaupuan ng kaldero natin. Kasi mga kalusaw,
ang kalan na ginagawa natin ngayon ay para kalan chef Dius oil. So pang chef siya mga kalusaw. So gagamitin to pang show habang nagluluto sila sa mga order sa kanila, sa harapan ng kanilang mga customer ay magluluto sila mga kalusaw. So habang nagluluto sila mga kalusaw, nanunood yung mga customer nila sa harapan nila. Tapos So ko siya ganun ng siya magkakadikit na ganito yung kalan na ginagawa natin ngayon. siya. Ayan, medyo mahirap nga lang to mga kalusaw, madugo. At ito na nga mga kalusaw, natapos na natin yung ginawa natin kagabi. So ayun nga, inaabot tayo ng gabi. So ganun ko kayo sa akin. So pinapalagaan ko talaga kayo. So ito na nga. Ayan po yung Kalandi Chef Oil na ginawa natin. So ganyan yung magiging sistema mga kalusaw yan. Habang nagluluto sila is nagsishow sila sa kanilang mga customer. So habang nag-aantay mga customer nila mga kalusaw is nalilibang nila ang mga customer nila. Ngayon naman ay welding na natin yung ating mga detalye mga kalusaw. So pagdating naman sa pag-welding siguro alam nyo naman niya yung mga iba-ibang technique. Ispat-ispat ka lang naman dyan. So yun lang mga kalusaw huwag mo escape yung video mga kalusaw Tapos pakishare na rin yung ating video. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel ay mag-subscribe ka naman mga kalusaw para naman lagi kang updated sa mga bagong video nating nire-release dito sa YouTube mga kalusaw. Maraming salamat. So tuloy lang natin panunood dahil mababa pa ang istorya ng ating lalakbayin. Huwag kang aalis, diyan ka lang. Ang lakas na ng ulan mga kalusaw. Stop muna tayo. At ito na nga mga kalusaw ang ating ginawang Chef Dius oil. So tetestingin na natin siya, ipipreheat na natin siya. So ang gagamitin lang natin yung preheat is langis lang talaga. Wala tayong iba pang gagamiting krudo, langis lang okay na. Para hindi ka nagagastos, use oil lang talaga. Lagyan natin ng langis, konti lang mga kalusaw. Ayan, paikutin natin yung langis. Mabasa lang yung papel na nilagay natin sa loob. Tapos ayusin natin. So ayan, sinindihan na nga natin yung langis. Tapos ayusin natin yung apoy niya sa loob para mabilis kumalat sa loob ng chamber ang ating apoy. Para mabilis niya mahit ang init na hinihingi niya. Para gumana agad siya. So ayan. Ayan yung Kalandi Chef Oil na ginawa natin mga kalusaw. So i-release natin to kapag marami nang nag-order. Sa ngayon kasi isa pa lang ang nag-order sa atin. So marami pa daw kami pag-uusapan kapag nag-click yung business nila. So sana nga mag-click para magtuloy-tuloy itong ginawa nating lifetime Kalandi Chef Oil. Di Chef Oil siya mga kalusaw.
Sa may bagsakan ng langis mga kalusaw, may nakikita kayong lumalabas na usok. Pero kapag yan is napatakan na ng langis, ay mawawala na yung usok dyan. Kasi meron tayong parang P-trap na medyo pababa yung tubo. Pag napondohan ng langis yung tubo, mga kalusaw, ay wala na pong usok na lalabas doon. So, yun po yung ginawa kong technique. So, ayan po yung lifetime Kalandi Chef Oil na pinagawa sa atin. So, ayan po siya. So, hindi pa niya na-meet yung yung pinaka init ng niya, kaya ayan pa yung, pero okay na yung lakas ng apoy niya eh. So, mas may ilalakas pa po yan. Kasi nga po, kaya ko po minamadali ito is magmi-meet na kami ng may-ari ng kukuha nito. So iyaatid ko po ito sa kanila para mademo ko rin po sa kanila yung paggamit ng Lifetime Chef Oil na ginawa natin, na pinagawa ni Sir Leonard yun. Ayan. So ganyan kalakas yun. Ngayon pag tumagal pa yan ng tumagal mga kalusaw, is lalakas pa yan, madagdagan pa yung lakas niyan. So, kailangan ko na siya i-deliver. Siyempre, papalamigin ko pa. Ayan nga, nag-testing pa tayo ng Ayan na, lumalakas-lakas na siya mga kalusaw. Ayan na, ayan na, humihinga na siya ng humihinga. So, malakas na yan mga kalusaw. Pero hindi pa nakatodo yung blower niya mga kalusaw. Ayan, hindi naman kasi ako chef, pasensya na. Kumbaga, demo ko lang sa inyo kung paano yung nila gagawin yung pag-show nila habang nag-aantay yung mga customer na nililibang nila. So yun nga mga kalusaw, sana nagustuhan niyo yung ating video tutorial. So hindi yun naman sinasabi na napakalupit at napaka-perfect at napaka 99% ng mga pagpapadali ng ating technique sa paggawa ng Lifetime Kalandi Oil, pero makakatulong to sa inyo mga kalusaw para mapabilis at mapadali ang paggawa nyo at hindi na kayo mahirapan pa mga kalusaw. So ito na nga, talagang sinulit ko yung pag-test para wala silang masabi pagdating doon. Uulitin ko ulit yung pagdedemo niyan doon sa kanila eh. Yan, ganyan din yata nila yan eh. So wala akong idea, tinesting ko lang to para may pakita sa kanila na solid pa rin yung kalan na ginawa natin, kahit na yung butas na ginawa natin is 12 lang. Hindi na natin kailangan ipasok pa yung nozzle na media or 1. 12 lang na labasan ng hangis is okay na. Straight na butas, tapos binaba natin pa konti-konti para maging slanted at gawin nating oil extractor is pwede na rin mga kalusaw. Pinadali natin tong video na to para sa mga gusto gumawa ng Lifetime Kalandi Oil na nahihirapan gumawa, nababalian lagi ng talim kung paano gumawa ng oil extractor. So eto na yun, para sa inyo talaga tong video na to mga kalusaw. Paki-like, share at subscribe ng YouTube channel.